Sa gilid ng Baryo Darambong, malapit sa masukal na kagubatang pinamumugaran ng mga alitaptap tuwing gabi, naroon ang barong-barong na yari sa pinagtagpi-tagping yero, kahoy at plastik. Dito naninirahan ang maglolong sina Manong Aidenko, 65 taong gulang na may bagyang pilay sa kaliwang paa at ang kanyang 25 apo na si Katarina. Araw-araw ay maagang gumigising ang dalawa. 5 pa lang ng umaga ay naghahanda na sila ng kanilang baong kaning lamig at ng tinapa. Simpleng almusal na sinasabayan ng maikling dasal ni Mang Aidenko habang nakapikit at nakahawak sa balikat ng apo. Salamat, Panginoon, sa isa pang araw na pinagkaloob mo sa amin ng aking apo. Basta't magkasama kami ni Katarina, ayos na. Pinagpala mo na po kami ng lubos ng aking apo dahil malakas ang aming pangangatawan. Amen. Lolo, balang araw po hindi na tinapa ang ulam natin. Magkakaroon din tayo ng sardinas sa almusal. Ikaw talaga po. Maloko ka talagang babae. Mas masarap naman po kasi ang sardinas kaysa sa tinapa, lo, di ba? Ayun naman. Mas masarap talaga ang sardinas, lalo na kapag pinaghirapan. Habang naghahanda si Katarina ay inaayos naman ng matandang lalaki ang lumang bag niyang yari sa sako. Sa bag na yon ay nakalagay ang basahan, pang-is-is at lumang tabo. Ito ang mga gamit nilang panglinis sa palengke. Araw-araw silang naglalakad patungo sa pamilihang bayan ng Darambong. Mga 30 minutong lakaran mula sa kanilang tahanan ang tila naging ehersisyo na nila palagi. Sa kahabaan ng kalsadang lupa ay binabati nila ang mga kakilalang tahimik lang ngumingiti o kaya ay umiiwas ng tingin. Pero hindi alintana ni Mang Aidenko ang ganitong asal. Sa buong buhay niya kasi, ang mas mahalaga lang ay may maayos silang kinabukasan ni Katarina. Kaya kahit pinapansin man sila o hindi ng mga tao, ay araw-araw pa rin silang pumapasok at nagtatrabaho na marangal. Pagdating sa pamilihan, ay kagad silang sumalubong sa putik na halo ng tubig mula sa isdang nabubulok at dugo ng nakatay na baboy. Sumisingaw ang amoy na parang pinaghalong lupa, lansa at hasang at dumi na rin ang kung ano-ano pang mga hayop doon. Hoy, Mang Aiden ka! Linisin mo nga itong tapat ng tindahan ko. Nung nakaraan pa ako nagsabi sa iyo bakit hindi mo pa rin ginagawa hanggang ngayon? Ay, nalinis ko na yan kahapon, Vicky. Wala ka lang kaya hindi mo nakita. Nung nalinis, bulag ka ba? Yan na yung malinis sa paningin mo. Tingnan mo nga at nilulumutan ng husto, Binabayaran ka namin para maglinis pero parang mas ang dami mo pang arte. Ulitin mo yan at hindi na kita babayaran. Dapat mawala yung lumot dyan, ha? Ay, sige, Vicky. Pasensya ka na at ikaw na nga muna ang uunahin ko. Mabuti pa at nang matuwa-tuwa naman ako sa iyo. Nakakasira ka rin kasi ng araw Ay, sige na, bilisan mo na. Sumunod na nga ang matandang Ginoo na kaagad nilinis ang nasabing area ni Aling Vicky. Habang nasa kabila naman si Katarina ay nakikita niya kung paano alipustahin ang kanyang lolo. Pinipigil niya lang din ang sarili dahil siguradong pagagalitan siya ng matandang lalaki kapag sumagot siya sa nakatatanda. Ilang saglit pa ay nakarinig ang dalaga ng tawanan mula sa mga tindera at tinderong naroon. Gusto na talaga sana niyang pagsabihan ng mga yon, pero nakita niyang sumenya si Lolo Aidenko. Isang paalala na hindi lahat ng bagay kailangang patulan. Nagpatuloy na lang sila sa paglilinis hanggang sa mabilis na lumipas ang oras. Sa kabilang bahagi ng palengke, sa isang malaking establishmento ay kitang-kita sa pagkakakintab ng pintura at laki ng tarpaulin ang mukha ng isang negosyante. Siya si Ginoong Grido Sugapus, kilalang sakim na negosyante sa baryo. Kulot ang buhok niya, makapal ang labi. Laging nakasuot ng puting polo at gintong kwintas kapag naglalakad sa pamilihan.
Siya ang pinakamayaman sa lugar na yon at pangunahing supplier ng bigas, dilata at soft drinks. Katatapos lang ng maglolo na maglinis at manananghalian na sana, nang makita na huminto ang kotse ng nasabing negosyante. Gumilid na kagad sila at nagtago sa isang sulok dahil alam nilang ayaw na ayaw ni Ginoong Grido na makakita ng mga katulad nilang pobre. Pagbaba ng sasakyan ay nag-ayos kagad ang lalaking malusog ng kanyang hapit na polong puti. Pagkatapos ay inayos niya rin ang mamahaling shades bago magpalinga-linga sa pamilihan. Kumusta ang mga trabador kung mahihina pa rin hanggang ngayon? Mabuti naman at nagtatrabaho kayo na maayos. Yan talaga ang dapat niyong gawin. Magsilbi kayo sa akin na magsilbi at siguradong makakaahon kayo sa buhay. Puro talaga kayabangan at kasakiman ng taong to. Shh! Katarina, huwag kang magsalita ng kung ano-ano dyan. At baka may makarinig sa'yo masumbong pa tayo sa taong yan. Tayo lang naman po nakakarinig, Lolo. Kahit na, hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan laban sa isang tao. Masama man ito, mabuting makitungo sa'yo. Natigil na sila sa pag-uusap dahil narinig nilang sumigaw si Ginoong Grido. Galit na galit yon na pinagsisisi pa ang isang empleyado na nahuling natutulog. Kahit oras naman talaga ng pamamahinga. Patulog-tulog ka lang! Walang silbi ang mga palamuning katulad mo rito sa pamilyan! Masisira lang ang reputasyon ng negosyo natin kapag ganyan ka na ganyan. May siya nga! Huling sabi ko na to sa'yo kapag nahuli pa kitang patulog-tulog, tatanggalin na talaga kita at wala kang makakuha kahit 5 na sahod. Nang makita ni Ginoong Grido na nakatingin na sa kanya ang ilang mga tao, ay tila bigla siyang bumait. Inakay niya ang kaninang pinagsisisipang lalaki at pakunwaring inakay at pinagpaga ng damit. O naman kasi, Alfonso Sa susunod kasi huwag mo nang uulitin yun. O sige na, bumalik ka na sa pagtulog. Mamaya magpapamerienda ako. Tumangutango lang ang empleyadong nasaktan at pagkatapos ay iniwan na niya ang negosyanteng sakim na humarap naman sa mga tao. Kumaway-kaway pa yon habang nakangiti bago bumalik sa loob ng sasakyan. Hindi lingid sa kaalaman ng karamihan na ayaw ni Ginoong Grido sa mga mahihirap. Para kasi sa kanya, dapat ay may sariling puhunan ng bawat isa. Ang mga gaya ni Mang Aidenko at Katarina na namamasukan, nakikisalo at nagtitiis sa trabaho ay mga pabigat lang sa lipunan ang tingin niya. Hinayaan na lang ng maglolo ang tagpong yon. Kumain na sila ng pananghalian at nagpahinga bago bumalik sa pagtatrabaho. Lumipas ang mga araw. Ganun pa rin ang sistema nila. Kung hindi makakatanggap ng pang-aalipusta, ay pandurugas naman ang makakamit. Lalo na si Lolo Aidenko. Isang araw ng Miyerkules, habang abala ang lahat sa paglilinis, ay nilapitan si Lolo Aidenko ni Belko na isang takatakboy. Mang Aidenko, baka may panukli ka dyan, Dito sa 200. Kulang yung barya ko Ay nako, wala rin akong panukli dyan, Belko. Hindi pa nga nagbibigay si Vicky sa akin Yun lang din ang hinihintay ko. Sus, kahit kailan talaga si Aling Vicky. Kala mo rin kung sino Bakit ba hindi pa nakakarma yung mga ganyang tao no? Huwag ka magsalita ng ganyan, Belka. Baka mamaya may makarinig sa'yo at mapagdiskatahan ka rin doon. Alam mo naman kung gaano kasungit ang taong yun at walang sinasanto. Naku, Mang Aiden ko. Subukan niya akong kantiin at di ko siya sasantuhin, Mahihititin ko siya nitong mga sigarilyo kong binebenta. Kau talagang tao ka, Alam mo, Mang Aiden, hindi ako kasing bait niyong maglolo Kaya nga tinuturuan ko kayong lumaban, lalo na sa mga katulad ni Aling Vicky. Halos magkaugali na sila nung sakim na negosyanteng yun. Ni animal na Sir Gredo. Ay, magdadahan ka at baka may makarinig sa'yo. Kung si Vicky makakaya mo yung taong yon,
Mas delikado pa sa delikado si Sir Gredo. Alam mo namang maraming mata yun lalo na rito sa pamilihan. Kaya nga hinihinaan ko lang ang boses ko eh. Ay, siya nga po pala. Ang balita ko nawala yung 15,000 na kita ni Sir Gredo kagabi. Ayun, galit nga eh. Baka raw may nakapulot at pinatatanong na niya yung mga trabador dito. Mag-iingat po kayo ni Katarina at baka mapagdiskitahan din kayo o mapagbintangan. Ha? Bakit pati ako at ang apo ko? Di naman kami napunta sa tindahan niya kahit minsan. Alam naman nating lahat na galit yun sa mga katulad natin kaya hanggat maaari dumidistansya talaga kami ni Katarina. Alam ko naman po yun. Kahit mahirap naman tayo hindi natin magagawa ang mga ganong bagay, no? Dapat tayong magtrabaho at lumaban ng patas sa buhay. Sana nga lang, kung sino man ang kumuha nun, mabalik na para matapos na yung maling akala sa mga katulad nating payakang pamumuhay. Yun na nga pero, inuunahan ko na po kayo Maging maingat dahil hindi malayong mapagbintangan tayong lahat. Si Sir Gredo pa naman walang tiwala sa mga katulad natin. Pagkatapos ng pag-uusap nilang yon, ay kaagad pinuntahan ni Lolo Aidenko ang kanyang apo at ipinaalam nga ang tungkol doon. Narinig ko nga po kina Jeneline Yasmin at Sheena ang tungkol doon, Lolo. Mga tindera yun ni Sir Gredo. Halos nagwawala-wala na nga raw yung amo nila kagabi pa eh. Kapag daw hindi nahanap yon, maghahati-hati silang makakaltasan sa sahod. Ay, grabe talaga ang taong yan, no? Ano naman ang kinalaman ng mga trabahador niya at bakit sila ang maghahati-hati para lang mabuo yung 15,000 na yon? Napakalaking kabawasan nito sa sahod ng mga kawawang pobre. Kaya nga po nag-iiyakan sila Jeneline, Yasmin at Sheena kasi halos wala silang sasahunin kung magkataon, Lolo. Sana ako na lang ang nakakita ng pera. Natigilan na sa pag-uusap ang maglolo dahil biglang sumulpot si Aling Vicky sa likod nila. Katakataka rin na may mga kasamang tanod ang masungit na ginang. Dinig na dinig yun naman ang mga sinabi na matandang to, di ba? Narinig yung sinabi niya, hindi ba, Mark? Rainier? Tama talaga ang hinala ko na siya ang kumuha ng nawawalang pera ni Sir Gredo. Ha? Aling Vicky, ano pong pagbibintang ang sinasabi niyo? Hindi yung pagbebentang. Narinig ko mismo sa usapan niyo na ang sabi ng lolo mo siya yung nakakita ng pera. Kung siya yung nakakita, ibig sabihin, siya talaga yung kumuha. Magnanakaw ka, Mang Aiden ko! Sumusobra na po kayo Humamin ka na, Mang Aiden ko! Ano nga, Aiden ko? Wala kang ninanakaw na pera, Vicky. Nagtatrabaho kami ng apo ko na maayos. Hindi mo pa nga nabibigay yung pinagtrabahoan namin Sa tingin mo ibibigay ko pa yun sa'yo? Magnanakaw ka? Sige na, Mark, Rainier. Huliin nyo na yan at dalhin nyo na yung magnanakaw na yan. Teka lang. Wala akong alam sa mga pinagsasabi ba? Nagmamang-maangang ka pang magnanakaw ka? Sa presinto ka magpaliwanag! Hindi po nagnakaw ang lolo ko. Sinungaling ka, Aling Vicky. Subalit kahit anong awat ni Katarina at pagpigil ay wala na siyang nagawa dahil malakas ang dalawang kalalakihan na sina Mark at Rainier. Mabilis ang mga pangyayari. Dinampot na nga si Lolo Aidenko at dinala sa himpilan ng barangay at walang nagawa ang dalaga. Awang-awa siya sa matandang lalaki dahil halos kalad ka rin yun ng mga kalalakihan. Napayak na lang si Katarina at ang makita yon ni Belko ay inalo-alo na lang niya ang dalaga. Dahil wala rin naman siyang magawa. Tuwang-tuwa naman si Aling Vicky na parang isang demonyita na nagkatawang tao. Wala namang kasalanan ng lolo ko, Kuya Belko. Oo, Katarina. Alam ko yun. Mas mainam pa Sumunod tayo ron sa istasyon para maalaman natin ang lagay ng lolo mo. Makalipas ang ilang sandali, sa maliit na presinto ng Baryo Darambong ay kinumpronta si Lolo Aidenko ni PO3 Tomas Halili. Tahimik ang 30 anyos na pulis, ngunit makikita sa mga mata niya ang matalas na obserbasyon. Tatang, kilala ko po kayo Ilang taon na kayong nagtatrabaho sa may pamilyan pero wala akong matandaan kahit isang insidenteng nagsinungaling kayo.
Yun nga lang po kailangan ko magtanong dahil kayo ang itinuturong suspek sa pagnanakaw ng pera. May alam mo ba kayo sa nawawalang pera ni Ginoong Gredo? Maniwala ka sa akin, officer. Wala akong kinukuha kahit na anong pera. Hindi nga ako lumapit sa tindahan ng taong yun Nagtatrabaho lang ako ng marangal kasama ang apo ko. Hindi ako magnanakaw. Maniwala ka. Naniniwala naman ako sa inyo, Tatang. Isa pa pinacheck ko na rin yung mga gamit nyo at wala namang nakitang ebidensya laban sa inyo. Kaya maya-maya lang ay pwede na kayong umalis. Pagkatapos ng ilang saglit pa nilang pag-uusap, ay pinakawalan na si Lolo Aiden ko. Eksakto rin naman ang pagdating ni Katarina at Belko na sumalubong sa matandang lalaki. Napatunayan man na walang sala ay hindi na rin naalis sa mga taga-baryo ang pagbibintang na nangyari. Pinakalat na kasi ni Aling Vicky ang tungkol dito at dinagdagan niya pa ng mas malala ang mga kwento. Dahil doon, pagbalik ng maglolo sa pamilihan ay mapapansin ang panlalamig sa kanila ng mga tao. Katakataka rin na hindi na kinakausap si Katarina ng mga kaibigang tendera na sina Jeneline, Yasmin at Sheena. Nabalitaan din kasi nila na si Lolo Aiden kung araw ang nagnakaw ng 15,000 piso ni Ginoong Gredo. At pag uwi nila, ay dinig na dinig ng maglolo ang mga sinasabi ng mga tao. Hindi na nga ito may tuturing na bulungan dahil tila sinasadya talagang iparinig sa kanila. Pinangungunahan pa ito ni Aling Vicky na halatang galit na galit sa maglolo. Vicky, kukunin ko sana yung sahod sa paglilinis sa tapat ng tindahan mo. Anong sahod ang pinagsasabi mo, ha? Nahihilo ka ba, Mang Aiden ko? Mga kasama, narinig niyo ba yung sinasabi na magnanakaw na to? Ha? Ang kapal ng mukha na manghingi ng sahod, samantalang siya ang nagnakaw ng pera ni Sir Gredo. Wala akong ninakaw. At kailan pa umamin ang isang magnanakaw, ha? Hindi po magnanakaw ang lolo ko. Kaya nga siya pinalaya dahil walang nakita si Officer Halili na sapat na ebidensya. Abay, malay ba namin na magaling siya magtago? Na magaling kayong magtago ng perang ninakaw niya? Mag-iingat ka po sa mga sinasabi niyo, Aling Vicky. Gusto mo po yatang ikaw ang ipablatter namin ng lolo ko no? Kapag di mo binigay ang sahod niya ngayon, tatawagin ko yung pulis na yon at ikaw ang ipadadampot ko. Dahil sa sinabing yun ng dalaga ay natakot ang mataray na babae. Wala tong nagawa kundi ibigay at ihagis ang 200 sahod ni Lolo Aiden ko. At dahil na rin sa pagkapahiya, kaya umalis agad ang ginang. Nagsunuran naman ang mga kasamahan niya na masama ang tingin sa maglolo. Hayaan nyo na muna yung mga yon. Mas mabuti pa, Mang Aiden, Katarina. Umuwi na muna kayo. Dahil iba ang tingin ngayon ng mga tao sa inyo Hindi nga ako nagkamali ng hinala kanina na paghihinalaan kayo. Ay nako, kahit kailan talaga yung si Aling Vicky. Walang naidulot na mabuti. Pati yung mga nasa pamilyan din Madali niyang naimpluwensyahan. Maraming salamat, Belko. At isa ka sa mga naniniwala sa amin ng apo ko. Siyempre naman po. Sino-sino pa ba magtutulungan kundi tayo mga pobre sa paningin nila? Sige na. At uuwi na muna kami ng apo ko. Salamat ulit. Salamat, Kuya Belko. Kinagabihan ay tahimik na kumain ng maglolo na ulam ang sardinas. Walang kibo si Katarina habang si Lolo Aiden ko ay nakatingin lang sa kanyang apo. Alam na matandang Ginoo na nasaktan ng husto ang kalooban ng dalaga. Kaya inaliw niya na lang yon. Apo, ang sarap ng ulam natin ngayon Sinabi ko naman sa iyo na tama nga talaga ang sinabi ko. Na kapag galing sa pinaghirapan ng ulam mas lalong sumasarap. Oo nga po, Lo. Oh, bakit naman parang pinagbagsakan ng langit at lupa yung mukha mo? Hindi ka ba masaya na nakapag-ulam na tayo ulit ng sardinas? Sa susunod karne naman, kapag nakuha ko na yung sahod ko kay Oleb. Iniisip ko lang po yung nangyari kanina. Yung tingin ng mga tao sa atin.
Parang ang sama-sama na kahit hindi naman totoo yung nangyari. Hayaan na natin ang mga yun, Apo. Basta alam naman natin na hindi tayo magnanakaw. Lo, hindi ko na po kaya eh. Pinagtatawanan nila tayo. Nakita niyo po ba kung paano nila tayo batuhin ng mga mapanghusgang tingin? Baka po bukas, totoong bato na talagang itapon nila sa atin. At sa mga susunod baka sunugin na nila itong barong-barong natin. Apo, masakit man wala tayong magagawa kundi ang magtiis. Maniwala ka lang sa akin at lilipas din tong mga nangyari. Mababaon din sa limot ang lahat at malalaman ng mga taga-baryo ang totoo na wala kong ninakaw at hindi tayo ganong uri ng tao. Hindi rin naman importante ang sinasabi ng mga tao sa atin Basta tayo, totoo ang puso natin na nakikita ng langit. Hindi na umimik si Katarina. Napakagatlabi na lang siya. Ngunit sa ilalim ng dilim ng gabi, sa kabila ng palaho ng kuliglig sa likod ng barong-barong, naramdaman niyang may isang bagay na umiinit sa kanyang dibdib. Isang galit na unti-unting nabubuhay dahil matagal na itong natutulog sa kalooban niya. Tila hindi na makapagtimpi ang kalooban ng dalaga. Lalo na ngayong pati ang kanyang lolo ay inaalipusta na ng mga nakakaangat sa buhay. Habang natutulog, ay naalimpungatan siya at bumangon. Pagdating sa marumi nilang banyo ay umihi kaagad siya. Papikit-pikit pa nga ang kanyang mga mata nang walang ano-ano ay meron siyang nakitang mga anino sa labas ng bahay. Eksakto pagkusot ng mga mata niya ay nakarinig na siya ng pagtilhapo ng tubig. Pagsilip sa labas ng bahay ay nakita niyang nakakalat na sa harapan ang sari-saring nabubulok na hasang at iba pang lamang loob ng hayop na walang pakinabang. Masukasukang nagtakip ng ilong ang dalaga habang sinusundan ng tingin ng gumawa nito. Hindi na niya naabutan ng mga yon dahil nadulas siya sa mismong mga hasang. Nang marinig ito ni Lolo Aidenko ay bumangon yun at sumilip sa bintana. Pagkakita niya sa apong nahihirapan ay tinulungan niya ito makatayo. Ano nangyari dito, Apo? May nakita po ako nagagis nitong mga hasang at lamang loob ng karne, Lolo. Nakilala mo ba? Hindi ko na po nahabol dahil nadulas nga ako Pero sigurado kong inutusan lang yun ni Aling Vicky. Ay, naku, ang sama-sama talaga ng taong yun. Demonyitas yung babae siya. Huwag ka magsalita ng ganyan, Apo. Wala tayong pruweba. Baka matulad lang tayo sa kanya na mapagbintang. Lolo naman po Alam naman po natin pareho na siya lang ang makakagawa ng ganitong kasamang bagay. Ipapablatter ko talaga siya bukas. Apo, pakiusap. Tama na. Ayoko na ng gulo Mas mainam na manahimik na lang tayo para tahimik ang buhay natin. Matapos makita ng dalaga ang itsura ng kanyang lolo na tila nanlulumo, ay tumigil na lang din siya. Kahit ang totoo sa kanyang dibdib ay galit na talaga siya. Pagkatapos linisin ng mga kalat ay natulog na ulit ang maglolo. Kinabukasan ay nagising si Katarina sa maagang tilaok na manok. Dahan-dahan siyang bumangon sa papag at nagluto ng itlog na binili ring kagabi. Nagsangag din siya ng bahaw at ang matapos na ay tinapik niya sa balikat ang nakatihayang si Mang Aidenko. Lo, gising na po. Nakapagluto na ako ng almusal at nagtimpla na rin po ako ng kape. Habang mainit pa po kumain na tayo para makapag-asikaso na rin po ako. Baka mahuli tayo sa pamilihan Ay, sige, Apo. Ililigpit ko lang tong pinaghigaan ko. Sige po, maliligo na po muna ako. Kumain na lang po kayo sa kusina, Lo, ha? Nang matapos na silang makapag-almusal, ay masigla na silang nagtungo sa pamilihan. Hindi na sila nagdala ng panglinis dahil iba ang trabaho nila ngayong araw. Magbubuhat sila ng mga kahon ng gulay at prutas para sa mga tindera. Mabilis na lumipas ang oras. Sa dami ng kanilang ginawa ay halos hindi sila makapagmeryenda pero ayos lang sa maglolo.
Ang goal kasi nila ay makapag-uwi ng kaunting kita at pera saka ng tira-tirang gulay. At ang akala nila ay magiging maayos na ang lahat dahil hindi naman na sila pinapansin ng mga nandun, ay may hindi magandang mangyayari. Gumawa na naman si Aling Vicky ng eksena. Kasabwat si Aling Olive ay nagsisisigaw sila sa gitna ng pamilihan. Mga kasama! Mga kasama! Si Aling Olive! Ninakawan ni Mang Aiden ko! Ano pong sinasabi niyo, Aling Vicky? Paano po gagawin ng lolo ko? Maghapon kami nagbubuhat ng mga gulay. Gumagawa na naman po kayo ng kwento Anong gumagawa ng kwento? Bakit di nyo ilabas yung bag ng lolo mo para makaalaman na? Eksaktong nandun na naman si Mark at Rainier na daladala na ang bag na matandang lalaki. Si Aling Olive ay galit na galit naman habang pinagmamasda na maglolo. Dahil din doon ay naagaw ang atensyon ng mga taong nasa pamilihan. Kitang-kita ni Katarina kung paano sila tapunan ng mga mapanghusgang tingin ng mga naroon. Ay, Rainier! Ano bang ginagawa nyo? Kalkalin nyo na yung bag ng magnanakaw na yan! Bakit po nasa inyo yung gamit ng lolo ko? Siguradong pinagplanuhan nyo na naman kami, ano? Ano po ba kasalanan namin sa inyo, Aling Vicky, ha? Palagi nyo na lang po kaming pinagdidiskitahan. Manahimik ang babae ka! Huwag mong pagtakpan ng lolo mong magnanakaw! Maliban na lang kung magkasabwat kayong dalawa! Hindi po totoo yung sinasabi nyo. Mahirap lang po kami pero hindi kami magnanakaw. Nagtatrabaho po kami na maayos. Sos! Narinig ko na yan! Ano bang hinihintay nyo, Mark, Rainier? Sige na! Buksan nyo na yung bag ni Mang Aiden ko! Hindi na nga napigil pa ang dalawang lalaki na kinalkal ang lumang bag na matandang Ginoo. At nakita nga nila ang 500 piso na purong barya na nakabalot pa sa plastik. Nang makita yon ni Aling Olive ay galit na galit siyang lumapit at kinuha ang pera. Pagkatapos noon ay kung ano-anong masasakit na salita ang ibinato niya kay Lolo Aiden ko. At dahil doon ay ipinagsigawan din ng ginang na hindi niya bibigyan ng sahod ang matandang lalaki. Olive naman, alam mo namang hindi ko magagawa ang bagay na yan. At saka, nandito lang kami maghapon ng apo ko sa gulayan kaya imposible yung ibinibintang nila. Kailangan ko yung sahod na yon dahil wala na kami makakain ngayong gabi ng apo ko. Huwag ka magpapaniwala sa magpapaawa ng mga yan, Olive. Kitang-kita na ninakawan ka lang ni Mang Aiden ko. Dapat talaga sa taong yan maparusahan. Olive, hindi ko magagawa yun sa'yo. Alam kong alam mo yon. Bago pa matapos ng matandang lalaki ang pagsasalita, ay pinag-aampas na siya ni Aling Olive. Sumigunda rin si Aling Vicky na galit na galit. Dahil doon ay humarang na si Katarina kaya siya ang tumamo ng mga hampas ng dalawang ginang. Dahil sa eksenang yon, ay hindi na malaya ng lahat na dumating pala si Ginoong Grido. Huminto sila at napatingin lahat sa negosyanteng galit na galit din ang muka. Siya ba yung sinasabing nagnakaw ng pera ko? Apo, sir, siya yon. Hindi lang nakita sa kanya yung pera kaya pinakawalan siya ng mga pulis. Pero ngayon, nahuli na siya mismo dahil ninakawan niya si Aling Olive. Abay, gago ka magnanakaw ka. Matanda ka na pero ayaw mo magbanat ng buto, ha? Wala pong kasalanan ng lolo ko. Hindi po kami magnanakaw. Tumabi ka dyan, babae ka! At huwag kang paharang-hara dyan! Nang mahawi si Katarina, ay isang malakas na hampas ang pinaunday ng matabang negosyante kay Lolo Aiden ko. Halos mabugbog na ang matandang lalaki kaya nagsisigaw ng tulong ang dalaga. Dumating naman si Belko pero nang sinubukan niyang umawat ay binalaan siya ni Aling Vicky na kapag nakisali ay madadamay siya sa gulo. Dahil doon ay napapakuyom na lang ang lalaki habang pinagmamasdang alipustahin ang maglolo. Dahil sa pambubugbog ay tumama ang nguso ni Lolo Aiden ko sa kahoy at pumutok yon. Nang tumagas ang dugo ay mas lalong napasigaw si Katarina pero hindi pa rin tumigil si Ginoong Grido sa paghataw. Samantalang nakatingin lang ang mga taong tila nasisiyahan sa nangyayari, lalo na si Aling Vicky. Mabuti na lang ay napadaan doon si Officer Halili kaya naawat ang gulo. Dinala niya ang lahat ng involved sa tanggapan at doon ay pinagharap-harap.
Umiiyak naman si Katarina habang nakaupo sa tapat ng mesa ng pulis, habang si Lolo Aiden ko naman ay tulalang nakatakip ng bibig upang mapigilan ang pagdurugo ng labi. Habang iniimbestigahan ang pangyayari, ay pinakita ni Ginoong Grido ang malabong kuha ng CCTV sa kanyang malaking tindahan. Pero hindi naman pala ang matandang lalaki ang salarin, kundi si Alfonso na umalis na matapos magnakaw ng 15,000 piso. Dahil doon ay gigil na umalis ng himpilan na matabang negosyante. Pinayuhan kasi siya ni Officer Halili na posibleng makasuhan siya sa pananakit kay Lolo Aiden ko. At para wala ng gulo, ay nag-areglo na lang sila. Pero hindi pa rin natapos ang gulo dahil nga sa reklamo ni Aling Olive na nagnakaw nga raw ng 500 piso si Lolo Aiden ko. Ginatungan pa ng ginatungan ni Aling Vicky para talagang magreklamo ang kapwa niya tindera. Marami kami nakasaksi ron. Nakita ni na Mark Rainier at mismong si Aling Olive na nasa bag na magnanakaw na yan yung 500 barya na nawawala. Hindi ko ginawa yon. May naglagay lang nun sa bag ko. Nagsasabi mo sinungaling ka, kitang-kita na nga. Talaga naman mga sinungaling kayo eh. Paano po napunta sa inyo yung bag ng lolo ko? Tapos nandun na bigla yung pera? Sige nga po, ipaliwanag niyo yun. Wala kang galang na bata ka. Teka, totoo ba yung sinabi ni Katrina, Aling Vicky? Ha? Kapag nalaman ng kapulisan na kayo ang may pakana nito, pwede po kayo makasuhan sa ginawa nyo. Mas mabuti pa po mag-sorry na kayo ngayon pa lang at ibigay nyo na yung sahod na maglolo para matapos na to. Bakit naman po ako magsisinungaling, officer? Sige po, kahit ipagtanong nyo pa. Pare-pareho lang ang sasabihin ng mga nasa pamilihan. Ikulong nyo na ang taong yan. Naintindihan ko. Mang Aiden ko, habang wala pa tayong ebidensyang pabor sa inyo, pansamantala kayong maikukulong dito. Nako, dapat lang. Buti nga sa'yo magnanakaw ka. Pero sir, hindi po magagawa ng lolo ko yun. Mabubulok sa kulungan niyang lolo mo. Mga patay gutom na magnanakaw. Wala nang nagawa ang maglolo kundi sumunod. Nakulong nga pansamantala si Mang Aiden ko dahilan para mapayak na lang si Katarina. At hindi pa man din nare-resolba ang kaso ay kaagad nitong kumalat sa buong baryo Darambong. At dahil sa pinagsamang pag-uudyok ni Ginoong Grido at Aling Vicky, kaya mas lumala pa ang sitwasyon. Kinabukasan, habang nag-aayos si Katarina ng mga nilutong pagkain para ihatid sa kulungan, ay nakita niyang binato ang bubong nila ng mga kabataang lansangan. Sumigaw pa ang mga yon ng magnanakaw at tuwang-tuwa pa. Ang mas masakla pa ay nakikita na ang mga bata ng mga magulang nila pero hindi sila sinasaway. Isinantabi na lang ng dalaga ang mga yon at nagtuloy-tuloy sa pupuntahan. Pagdating niya ng pamilihan ay dinig niya ang mga boses na nagtatawanan at nangungutya sa kanilang maglolo. Kahit mismong sina Janeline, Yasmin at Sheena ay hindi na siya nilalapitan. Nang makita siya ni Belko ay hinatak kagad siya ng binata palayo sa lugar para hindi na marinig ang masasakit na salita. Magkasama na lang silang nagtungo sa himpilan. Ang balita ako ron sa pamilya hindi na raw kayo papapasukin doon. Wala akong pakialam sa kanilang lahat, Belko. Magsama-sama silang mga sinungaling. Dahil sa kanila, nakulong ang lolo ko ng walang kasalanan. Huwag ka mag-alala. Makakalaya rin kaagad ang lolo mo. Sigurado ako dyan. Kasi nakita ko si Officer Halili kanina sa pamilyan na masinsina kinakausap si Aling Olive. Ang dinig ko inatrasan niya ang kaso dahil hindi naman pala totoo. Hindi na umimik ang dalaga. Nakuyom na lang niya ang kamao hanggang sa namalaya na lang niyang naiyak na siya. Hinagod-hagod na lang siya sa likuran ni Belko at nagpatuloy na sila hanggang makarating sa himpilan. Katulad ng sinabi ng binatang takatak, pinalaya nga si Lolo Aiden ko. Pero ang reputasyon nilang maglolo ay sirang-sira na dahil sa mga katulad ni Ginoong Grido at Aling Vicky. Pag-uwi nila ay sinalubong sila ng pananahimik ng mga taga-baryo. Pero ramdam na maglolo ang mga panghusga ng mga tao.
Hinarang pa sila ng 3 lalaki at tinulak si Lolo Aiden ko ng isa at binato pa sila ng bote. Papalag sana si Katarina pero pinigilan siya ng kanyang lolo at sinabi noon na umalis na lang sila at umuwi na. Hanggang sa umalis na lang ang 3 lasing. Lolo naman, bakit niyo ako pinigilan? Pikam-pika na po ko sa mga taga-baryo eh. Ano bang ginagawa natin sa kanila para ituring tayo mga kriminal? Kulang na po eh, barilin nila tayo eh. Kung nakamamatay lang ang mga tingin, siguradong natatad na po tayong dalawa. Apo, napapagod na ako. Umuwi na tayo sa bahay at magpahinga. Pakiusap. Napabuntong hininga na lang si Katarina at wala nang nagawa kundi samahan ng lolo niya pauwi ng bahay. Pagkatapos nilang magapunan ay natulog kagad ang matandang lalaki. Si Katarina naman ay nakadungaw lang sa bintana at nag-iisip ng mga bagay-bagay. Hindi pa rin kasi matanggap na parabang pinagkakaisan sila ng mga tao sa baryo Darambong. Napayak na naman siya sa galit na nararamdaman at tumingin siya sa bilog na buwan. Tumitik siya roon ng matagal na parang kinakausap ito. Wala naman po kaming ginagawang kasalanan ng lolo ko. Wala kaming tinatapakang ibang tao pero parang bakit kami yung laging naghihirap? Hindi naman kami masamang tao pero bakit sila yung pinagpapalat hindi kami? Grabe tong galit na nararamdaman ko sa dibdib ko. Kaya isinusumpa ko na darating ang araw, makakatikim kami ng katarungan mula sa langit o kahit na sa impyerno. Eksaktong pagkasabi niya noon, ang katahimikan ng gabi ay tila nabulahaw ng nakakapangilabot na alulong ng mga aso mula sa hindi kalayuan. Umihip ang malamyang hangin at ang dumampito sa balat ng dalaga ay napayakap siya sa sarili dahil sa kakaibang hatid nito. Pakiramdam niya tuloy ay parabang may nakatingin na nakarinig ng mga sinabi niya. Bumalik na siya sa higaan at isinara na ang bintana. Paghiga ay nakatulog kagad siya. Pero nagising din siya dahil muling narinig ang alulong ng aso at sa pagkakataong ito ay mas nakakatakot ito at mas malapit. Wala sa sariling napasilip siya sa bintana. Inangat niya ito at dumungaw sa labas. At sa isang kisap mata ay may nakita siyang nilalang na nakatayo sa tapat ng kanilang bakuran. May balat na parang makintab na kaliskis. Gumagapang ito. Mahaba. Mistulang higanting sawa, ngunit may ulo ng tao pero hindi niya makilala ang mga mata na parang halintulad ng uwak at ang dila ay higit pa sa 2. Sisigaw na sanang dalaga nang biglang ngumiti sa kanya ang nasabing halimaw na kung tawagin ay alungawan. Ang alungawan ay isang uri ng mga sinaunang mga aswang. Kadalasan itong makikita sa mga kabundukan. Minsan sa loob ng 10 taon ay umaatake sila ng mga inosenteng tao para mapunan ang gutom. Pagkatapos ay isang kisap mata rin, bigla na rin yung maglalahong parang bula. Ano yung nakita ko? Imahinasyon ko lang ba yun? Diyos ko. Dala ng takot ay isinaranan niya ulit ang bintana at pinilit na matulog. Kinabukasan, habang nag-aasikaso ang maglolo para sana pumuntang pamilihan at magtrabaho, maaga pa lang ay dinalaw na sila ni Belko para ihatid ang isang masamang balita. Tinimplahan muna nila ng kape ang binata bago sila mag-usap-usap. Bakit ka ba ang aga mong bumisita, Belko? Siguradong importante ang pakay mo kaya nagpunta ka rito kagad. Pasensya na po, Mang Aiden. Kung naabala ko kayo ni Katrina ng ganito kaaga. Hindi naman masyado, pero papunta na sana kami ng apo ko sa pabilihan eh. Hinihintay ko na lang din siyang matapos magkayak. Kung may sasabihin ka sa daan mo na lang sabihin. Yun nga po ang pinunta ko rito, tungkol sa pamilihan. Ha? Bakit? Anong meron sa pamilihan ha? Nabsuelto naman ako at napatunayan ko rin naman sa sarili ko na hindi ako yung nagnakaw ng pera ni Olive. Hindi lang naman po tungkol doon, Mang Aiden.
Kaya ako nagpunta rito para abisuhan kayong maglolo na wag na muna kayong magpunta sa pamilihan. Ha? Ay, bakit naman, Belko? Katarina, butit nandito ka na. Dapat marinig mo talaga to. Kasi narinig ko kagabi si na Aling Vicky, pati si Aling Olive, at yung iba pa ron sa pamilihan. Kasama na rin yung dalawang mokong natanod na sunod-sunuran na sila Mark at saka Rainier. Ano bang meron? Pinagchismisan na naman ba kami ni Lolo? Ay nako, wala na akong pakialam sa kanila. Hindi lang chismis. May plano talaga silang masama sa inyo. Lalo na si Aling Vicky. Ang sabi nila, hindi na nila kayo pahihintulutan na magtrabaho ron sa pamilihan. Isasanggunin nila yung kay Sir Gredo. Kaya siguradong mga anganib ang kabuhayan nyo. Bakit naman nila gagawin yun sa amin? Paano na lang kami kakain nito kung wala kaming trabaho? Wala naman kami ginagawang masama. Alam ko naman po yun. Pero hindi ganun ang tingin nila eh. Lalo na si Aling Vicky na parang ang laki po talaga ng galit sa inyong maglolo. Kaya ang payo ko sa inyo, wag na muna kayong magpupunta ron sa pamilya para makaiwas na rin sa gulo. Kasi baka mamaya mas lumala pang sitwasyon eh. Paano na lang kung walang katulad ni Officer Halili na nagtatanggol sa inyo? Di makukulong na ng tuluyan si Mang Aiden kung nagkataon. Basta, babalitaan ko kayo palagi kung ano mga ganap at plano nila laban sa inyo. Wag na muna kayong pumunta ron ha. Hanggat maaari nga dito na lang muna kayo kasi kalat na yung maling pagchichismis ni Aling Vicky sa inyo. Pruha talaga yung babae na yun Dahil tuloy sa mga usapang yon, ay tila wala nang nagawa ang maglolo. Hindi na nga sila tumuloy sa pagpunta sa pamilihan at nanatili na lang sa kanilang barong-barong. At para maitawid ang gutom sa ilang araw, ay nagbigay si Belko ng kaunting tulong. Wala namang nagawa ang maglolo kundi tanggapin ang pera dahil walang-wala na talaga silang makakain. Lalo na ngayon wala na silang kabuhayan. Laking pasasalamat talaga nila dahil may mga taong katulad ni Belko na hindi man biniyayaan ng yaman pero may napakalaking puso na handang tumulong at magbigay kahit na walang-wala rin siya. Sa mga lumipas pang araw, para naman hindi umasa sa kung sino-sino ay naisipan na lang ng maglolo na manguha ng mga makakain sa kakahuyan na malapit lang sa kanila. Halos 1 linggo ring natahimik ang buhay nila at tila mas nakasanayan na nila ang ganon. Para meron silang makain ay nangunguha sila ng mga ligaw na kamote, saging at kung ano-ano pang prutas at gulay. Biyernes at palubog na ang araw. Napakatahimik at kakaiba ang ihip ng hangin. Tila ba may binubuong panganib sa pagitan ng mga punong kahoy sa gilid ng Baryo Darambong. Sa kadiliman ng kagubatan ay naroon si Katarina at nakaupo sa isang mataas na sanga ng punong santol. Sa pamamalagi roon ay nasanay na siyang puntahan ito kapag gusto niyang mapag-isa. Mas gusto niya ang katahimikan ng kakahuyan kaysa sa paulit-ulit na bulungan ng mga taga-baryo. Doon kasi ay nakakapag-relax siya at hindi naiisip ang hindi patas sa pagtrato sa kanila ng mga taga-baryo. Basta kasi may masamang nangyayari, ay sila na kagad ang itinuturo na parang sila ang ugat ng kamalasan. Kahit anong isip niya rin kasi, ay hindi niya maintindihan kung bakit gano'n na lang katindi ang galit ni Aling Vicky sa kanilang maglolo. Minsan na nga niyang natanong si Mang Aiden ko kung may nagawa ba yung masama sa nasabing ginang, pero wala rin namang maisip ang matandang lalaki. Habang nakasandal si Katarina sa katawan ng puno at nagmumuni-muni, ay may narinig siyang kakaibang tunog sa malayo. Tila sinasabayan ito ng pagdaing ng mga insekto sa kakahuyan. At ilang saglit pa ay napagtanto niyang tunog ito ng ahas. Mabilis siyang iginala ang tingin pero tahimik lang siyang nagmamasid sa kung saan-saan. Ano yung ingay na yun? Tunog ng ahas yun Lumod siya sa sanga at dahan-dahang sumilip. Sa pagitan ng mga anino sa lupa ay may naaninag siyang gumagalaw. Mahaba ito, makintab, at gumagapang na parang isang dambuhalang ahas.
Pero nagulat siya at muntik nang mapasigaw dahil nakita niya ang pinakadulo nito ay may kamay at mukha ng tao. Natutop niya agad ang bibig at nagsumiksik pa sa sulok ng punong pinagtataguan. Ano yun? Taong ahas ba yun? Teka, parang nakita ko na yun nung isang gabi kung ganon, hindi guni-guni yun o ilusyon yung nakita ko. Nagsimula siyang mangilabot at muling pinagmasdan ang nasabing nakakatakot na nilalang. Nang mafokusan niya ito ng tingin, ay mas lalo siyang nagimbal sa nakita. Mas nanayo ang mga balahibo ni Katarina nang makita niyang unti-unting bumangon ng aswang. Itinaas ang kalahating katawan nito at nagmistulang tao. May mukhang kulubot, mapupulang mga mata at bunganga na puno ng matutulis ng ngipin. Ang balat nito ay nanlilimahid sa itim na kaliskis. Tila isa itong kasumpa-sumpang nilalang na ipinanganak mula sa galit ng kalikasan. Sa isang iglap ay niluwan ng nasabing nilalang ang isang tao at laking gulat ng dalaga nang makita si Aling Olive na kumikislot-kislot, sinyales na buhay pa. Diyos ko, si Aling Olive yun Kinain niya at iniluwa si Aling Olive. Kailangan niya ng tulong. Nakita niya kung paanong hirap na gumapang ang ginang na nanlilimahid sa katas ng taong ahas. Sumisigaw yung pero dahil sa liblib na lugar kaya wala namang ibang nakakarinig maliban lang kay Katarina na naroon mismo. Gusto niya mang tulungan ng kaawa-awang Ali pero mas nabalot siya ng takot at kaunting tuwa. Hindi niya rin alam kung tama ang nararamdaman niya. Pero malinaw na sa kabilang banda ay gustong-gusto niya ang nakikita. Kung paanong mahirapan si Aling Olive na isa sa dahilan kung bakit nakulong si Lolo Aidenko at napagbintangan silang masasamang tao. Nang unti-unting makatakbo ang ginang ay humanap yun ng matatakbuhan at matataguan. Pero ngumiti lang ang taong ahas at mabilis siyang nahuli. Ilang saglit pa nga ay kitang-kita ng dalawang mga mata ni Katarina kung paanong lingkisin ni Aling Olive ng aswang na kung tawagin ay alungawan o sa mas madaling salita ay taong ahas. Dinig na dinig din ng pagmamakaawa ng ginang na walang kalaban-laban at kung paano maglagutukan ng mga buto niya. Hanggang sa sumirit na ang mga dugo sa mga mata, bibig, ilong at tenga. Kasunod noon ay nawalan na nga ng buhay ang Ali. Kitang-kita ng dalaga kung paanong lulunin ng buong buo si Aling Olive. At kasunod nito ay isang nakakakilabot na tunog ng hinihigop ang umalingaw-ngaw sa kakahuyan. Parang buti lang ng bigas ang ginang na sinasagpang ng malagkit na dila. Diyos ko po, ano to? Tikong bibig si Katarina habang naluluha sa kinatatayuan. Hindi niya mayalis ang tingin sa taong ahas na ngayon ay gumagapang na palayo. Nang mawala na sa paningin niya ang halimaw, ay hindi na nakatiis ang dalaga na nasuka dahil sa sobrang tensyon at takot. Kahit wala naman siyang masyadong kinain kaninang tanghali, pakiramdam niya ay naisukan niya ang lahat ng laman ng tiyan niya. Nanginginig siyang tumakbo sa kanilang bahay at pagdating doon ay natameme na lang siya dahil nakita niya si Lolo Aidenko at Belko na magkausap sa labas habang nagkakape. Oh, ba't ngayon ka lang dumating? May dala akong pagkain Pinabibigay ni Officer Alilik kasi nalaman niyang wala na pala kayo ni Mang Aiden dun sa pamilyan. Napadaan kasi siya doon kanina kaya natanong niya sa akin at nasabi ko ang lahat. Teka, umiiyak ka ba? Bakit parang nanginginig at namumutla ka? Ayos ka lang ba, ha? Ayos ka lang ba, Apo? Hindi na nagawang makasagot ni Katarina. Gustuhin niya mang magsalita pero pakiramdam niya ay parang namanhid ang buo niyang katawan dahil sa matinding takot. Bigla na lang nagdilim ang paningin at ang huli na lamang niyang natandaan ay ang mga boses ni na Lolo Aidenko at Belko na sumisigaw sa pag-aalala. Nagising si Katarina sa klinika ng Baryo Darambong.
Bumungad sa kanya ang hindi maipintang mukha ng kanyang lolo dahil sa pinaghalong tuwa at pag-aalala. Nasa likod ng matandang Ginoo si Belko na halatang nag-aalala rin at nasa bandang pintuan naman si Officer Halili na nakangiti lang. At dahil pamilyar na sa dalagang amoy at itsura ng lugar, kaya napakunot na lang siya ng noo. Anong nangyari? Anong ginagawa ko dito sa klinika sa baryo? Nawalan ka ng malay kagabi. Kagabi? Oo, kagabi pa. Yung pag-uwi mo galing sa kakahuyan, Nang sabihin niyo ni Belko, ay muling nanumbalik kay Katarina ang tungkol sa nakita niyang alungawan na kumain ng buo kay Aling Oleb. Dahil din tuloy doon, ay nanumbalik ang takot sa kanyang kalamnan. Pero sa pagkakataong yon ay tila kontrolado na niya ang tensyon. ayos ka lang ba? Parang namumutla ka na naman, Katarina. Si Aling Oleb? Anong alam mo kay Aling Oleb? Nakita mo ba siya sa gubat kagabi? Opo. Saan mo siya nakita? Hindi pa pwedeng maideklara na nawawala siya dahil kailangan lumipas muna ng 24 oras. Pero sigurado makakatulong ito kapag sinabi mo sa akin kung saan mo siya nakita. Sa kakahuyan, sir. Pero kinakain siya ng taong ahas. Nagulat sina Lolo Aidenko, Belko at Officer Halili sa narinig. Hindi tuloy nila alam kung paniniwalaan ang sinabi ni Katarina o hindi. Nang mapansin niyo ng dalaga, ay sumigunda kagad siya sa mga kausap. Maniwala kayo. Totoo yung sinabi ko, Lolo Aiden, Officer, Belko. Yun ang dahilan kaya ako nahimatay dahil sa sobrang takot sa nakita ko. Sige, ikukonsidera ko yung mga sinabi mo. Pero pasensya ka na talaga kung mahirap paniwalaan. Pero totoo talaga yung nakita ko. Para mahimasmasan ng tuluyan ay pinagpahinga na nga muna nila si Katarina. Wala na munang umistorbo sa dalaga dahil kitang-kita naman na tila stress na ito sa mga nangyayari. Samantala, kumalat nga kagad sa buong baryo ang tungkol sa pagkawala ni Aling Oleb. At ang demonyitang si Aling Vicky ay nagpasimula na naman ng usap-usapan ng pagbibintang sa maglolo. Kaya dahil doon ay mas lalong nagalit ang mga taga-baryo kay Lolo Aidenko at Katarina. Lalo na nang matagpuan na nga ang bangkay ni Aling Oleb dun sa ilog malapit sa lugar na sinasabi ng dalaga. 3 araw pa lang ang nakalilipas pero halos magnas na ang katawan ng ginang na parang nababad sa asido. Nang suriin nga ito ng forensic team mula sa bayan ay lumabas nga na galing ang ginang sa loob ng katawan ng sawa. Pero meron ding nakitang DNA galing sa loob ng katawan ng isang tao. Kaya naguguluhan ng mga pulis kung ano at paano talaga namatay si Aling Oleb. Samantala, nang pauwi na ang maglolo galing sa klinik ay wala silang ibang mapagpipilian kundi ang dumaan sa pamilihan. Sinalubong nga sila ng masamang tingin ng mga taga-baryo. Nandito na naman kayo. Ang tigas talaga ng mukha niyong maglolo, no? Sigurado kayo ang dahilan kung bakit namatay si Aling Oleb. Kayo lang naman ang may rason para gawin niyo sa kanya. Mag-iingat ka po sa sinasabi mo, Aling Vicky. Panay ka naman po pagbibintang sa amin ni Lolo ko eh. Ay bakit? Totoo naman Malapit lang sa inyo nakita yung bangkay niya. Paano siya napunta ron? Hindi naman siya nakakaabot sa mabahong lugar na yon. Kapag lumabas na ang totoong investigasyon ng mga pulis, makukulong na kayo at mabubulok ng lolo mo sa kulungan. Tama na Aling Vicky. Wala naman pong kinalaman na maglolo sa nangyari. Kahit itanong niyo pa kay Officer Halili. Hindi niyo po ba alam na ang pumatay kay Aling Olive ay hindi ordinaryong nilalang? Taong ahas o tinatawag na aluwangan. Yun ang gumawa nito sa kanya. Kaya wag ko kayong basa-basa ng bibintang ng mga inosenteng tao. Dahil sa revelasyong yon ni Belko ay nagulat ang mga tao at natakot. Nanahimik sila at hindi na nga ginambala pa ang maglolo. Pero si Aling Vicky ay tila umisip na naman ng paraan kung paano may babalik ang sisi dun sa maglolo. Sa kabilang banda ay pasimpleng napangiti si Katarina, ngunit hindi sa galak kundi sa isang madilim na kasiyahan.
Ngayon ay malinaw na sa kanya na isang parte sa kanyang puso ang natuwa sa sinapit ni Aling Olive. Parang may gumagapang na damdamin sa kanyang dibdib. Isang tila pag-uudyok ng pagkatuwa sa paghihirap ng iba. Katulad ng ginagawa sa kanila ni Aling Vicky. Napansin niyo ni Lolo Aiden ko, kaya pag-uwi nila sa barong-barong ay kinumpronta niya kagad ang dalaga habang sila ay nagkakape. Umalis na rin kasi si Belko dahil kailangan pa itong magtrabaho sa terminal. Ika ko nga sa iyo doon pa, Katarina. Huwag mo ngayaang tabunan ng galit ang puso mo. Ano pong ibig niyong sabihin, Lo? Alam mo ang ibig kong sabihin. Alam kong marami sa kanila ang hindi maganda ang trato sa atin. Pero hindi ibig sabihin ay magagalak tayo kapag sila naman lang nawalan. Ang kasamaan na po ay parang apoy na kapag pinayagan mong lumaganap yan sa loob mo, baka pagbulat mo ikaw na ang sinusunog nito. Pero Lolo, kung ang apoy ay nagsunog ng mga walang kasalanan, hindi ba tama lang na balikan ito ng apoy din? Ang paghihiganti, Katarina, ay pagkain na habang niluluto mo, ikaw din ang nauupos sa gutom. Kung gusto mong lumaya sa sakit, patawarin mo. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat kang makalaya at matahimik. Mas masarap mabuhay na walang daladala sa dibdib. Napabuntong nga si Katarina dahil ayaw pa niyang tanggapin sa sarili niya ang mga sinabi ng kanyang lolo. Pero sa kanyang puso ay may bakas ng liwanag na naiwan sa kanyang lolo. Liwanag na magbibigay sa kanya ng pag-iingat sa mga susunod pang pangyayari. Ngunit sa kabilang banda ng kanyang isipan ay malinaw ang imahe ng nilalang na nakita niya. Ang aluwangan na siya ngayong tila malaking takot sa buong baryo ng Darambong. Kinabukasan at sa mga sumunod na araw, ang akala nila ay okay na ang lahat dahil wala ng mga taga-baryo ang gumugulo sa kanila. Pero isang hapon, habang pauwi ang maglolo galing sa kabilang bayan, ay hinarang sila nila Mark at Rainier at pinagkaisahan. Bakit na naman po ba, Kuya Mark, Kuya Rainier? Ano na naman pa kayo sa amin ng lolo ko? Nananahimik na kami Bago pa matapos ng dalagang pagsasalita, ay sinampal na siya ng malakas ni Mark. Napaupo siya at nakaramdam ng pagkahilo. Nang makita yun ni Lolo Aiden ko, ay sinubukan niyang umawat pero binugbog na siya ng dalawang lalaki. Dahil doon na hindi na talaga napigilan ni Katarina ang sarili. Kumuha siya ng malaking bato na nasa gilid at tinagis niya sa dalawang lalaki. Nagulat ang mga yun at napatras dahil na rin sa takot na matamaan ng malalaking bato. Mang walang iya kayo! Wala kaming ginagawa pero pinagdidiskitahan niyo kami palagi. Ano bang atraso namin sa inyo? Dahil basta mahirap lang kami? Nagtawanan pa ang dalawang lalaki at sinabi nga na binigyan sila ng tig-1,000 ni Aling Vicky para lang gawin yon. Mas lalong nagalit ang dalaga kaya hindi na siya nagpaawat kay Lolo Aiden ko. Sinusumpa ko kayong lahat na nangapis sa amin ng lolo ko. May araw din kayo. At sinisiguro ko sa inyo na magbabayad kayong lahat. Tandaan niyo tong sinabi ko. Napayak na siya dahil sa sobrang galit. At dahil na rin sa sigaw na yon ay narinig siya ng maraming tao na malapit sa pamilihan. Malinaw na malinaw para sa mga taga-baryo na tila ba pagbabanta ang mga sinabi ng dalaga. Lalo na si Aling Vicky na nanulsol sa mga taga-Darambong. Mabilis na lumipas ang oras. Matapos magamot ang mga sugat ni Lolo Aiden ko ay nagpahinga na nga ang maglolo. Hindi na rin sila nagreklamo dahil ayon sa matandang Ginoo ay ayon na nito ng gulo. Labag man sa loob ng dalaga ay nirespeto niya ang gusto ng kanyang lolo. Malalim na ang gabi. Hindi mapakali si Katarina habang nakaiga sa papag na tinabingan ng kulambo. Malamig ang hangin mula sa kakahuyan pero mas malamig ang pakiramdam niya sa dibdib. Ang mga pasa sa katawan ng kanyang lolo Aiden ko ay tila mga punit sa mismong puso niya.
Alam niya na kahit maingat at banayad ang pagkilos ng matanda sa higaan nila, naririnig niya ang impit nitong pag-ungol tuwing gagalaw. Higit pa sa mga pasa at sugat na mangyayari sa kanila, Lolo. Sinusumpa ko yan. Ang mga walang yang yon. Si Arling Vicky, si Kuya Mark, si Kuya Rainier, pati yung mga taga-baryo. May araw din silang lahat. Sa sobrang galit ay tila nakagat na nga niya ang labi na nagdugo ng kaunti. Kanina pa niya gustong ipikit ang mga mata pero ayaw siyang tantanan ng mga alaala ng pambubugbog ni na Mark at Rainier. Napakabilis ng pangyayari at kahit pati ng kanyang pigilan ng mga ito, masyado siyang mahina at wala ring nakialam sa mga kapitbahay. Makakaganti rin tayo, Lolo. Kahit di ko alam kung paano, alam kong makakaganti rin tayo. Habang iniisip-isip ang pagganti, ay isang tunog na naman ng muling gumambala sa katahimikan ng gabi. Isa yung tila paggapang sa tuyong damo. Kasunod ang tunog ng pag-igik na parang huni ng isang hayop na may kahalong pagdaing. Mula sa may bintana ay narinig niyang gumalaw ang mga dahon sa kakahuyan. At hindi nga siya nagkamali ng hinala dahil nakita niyang muli ang alugnawan. Naalala niya kasi na yun din ang tunog na narinig niya nung nakaraang gabi bago natagpuan ang bangkay ni Aling Oleb. Agad siyang bumangon at nagsuot ng itim na balabal. Dumukot siya ng maliit na kutsilyo sa ilalim ng banig. Hindi para makipaglaban, kundi para may pananggalang kung sakaling mapahamak. Lumabas siya ng bahay ng dahan-dahan upang hindi magising si Lolo Aidenko. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang tinatahak ang madamong landas papunta sa kakahuyan. Matagal-tagal na rin siyang hindi naglalakad sa kakahuyan ng ganun kadilim. Pero hindi siya natatakot. Sa halip ay para bang inihila siya ng isang kakaibang pag-asa na muling masilayan ang alungawan. Hindi niya rin alam kung bakit, pero parang ang taong ahas ang nagbibigay sa kanya ng pag-asa na makakaganti sa mga nang-api sa kanilang maglolo. Siguradong meron na naman siyang nabiktimang tao. At kung taga-Darambong na naman, dapat lang yun sa kanila. At mula sa di kalayuan, sa pagitan ng mga punong mulavi at akasya ay naroon ang dalawang anino. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang makita sina Mark at Rainier. Nagbubulungan ang mga yon habang may hawak na bote ng gin. Kitang-kita ang mga mukha nila dahil sa liwanag ng bilog na buwan. Anong ginagawa ng mga mokong na ito rito sa ganitong oras? Mukhang may ginagawa silang kalokohan At tama nga ang hinala niya dahil may pinaghatian na perang dalawa na nakasupot pa. Halatang galing sa pamilihan. Maganda nga kasing pagdausan ng katarantaduhan ng lugar dahil walang ibang makakakita o makakarinig sa kahit anong diskusyon. Kung paano sila nakapaglabas ng mga produkto sa tindahan ni Ginoong Grido, pati na rin kung paano sila nakakupit ng pera sa kahera. Ang kakapal talaga ng mga mukha nito. Siguradong sila Jeneline, Yasmin at Sheena na naman ang malalagot sa amo nila kapag nalamang may nawawalang pera. Kukumprontahin na sana niya ang dalawa, pero sa likod ng mga yon ay hindi nila alam na sila na pala ang pinapanood ng alungawan. Naaninag na yon ni Katarina kaya hindi na siya gumalaw pa sa pwesto. Tila mula sa lilim ng mga puno, gumapang ang napakahabang katawan ng taong ahas. Para bang may malahaplos na pagsayaw sa lupa habang unti-unti itong lumalapit. Napalingon si Mark nang marinig ang kaluskos pero huli na. Naulan ng binalot ng napakahabang buntot ng aluwangan ng katawan niya. At sa isang iglap ay nadurog ang mga buto niya sa paglingkis. Napamura ng malakas si Rainier nang makitang nagkandalaglagan ng mga perang hawak ng kapwa niya mandarambong. Bukod doon ay dinig na dinig din niya ang paglagutukan ng mga buto ni Mark kaya napayaw din siya ng ubod ng lakas. Subalit walang nakaririnig maliban sa taong ahas at kay Katarina. Ang dalaga ay tila aliw na aliw sa nakikita dahil para na siyang nakaganti sa mga yon. Dapat lang sa inyo yan. Sige, alungawan. Pahirapan mo yung mga yan bago patayin.
Tumakbo si Rainier na naiwan na ang bote ng alak at pera. Pero bago pa man siya makalayo ay sinagpang na rin siya sa hita ng taong ahas. Natumba siya sa lupa habang nagsisigaw ng tulong at pilit na kumakawala. Pero tila bingi ang gabing yon dahil natatabunan ng tunog ng kagubatan ng pagsigaw ng lalaki. At doon sinimula ng alungawan ang barahas nitong pag-atake. Pinagkakakalmot, kinagat sa tiyan at sinira nito ang mukha ni Rainier na walang kalaban-laban. Sinubukan pang kumawag-kawag ng lalaki pero wala rin siyang nagawa. Katulad ng nangyari kay Mark ay nilamon din siya ng taong ahas at pagkatapos ay sakayon umungol na umaalingaw-ngaw sa buong kakahuyan. Sinundan ito ng alulong ng iba't ibang uri ng hayop sa gubat pati na rin ng mga aso sa malalayong kabahayan. At kitang-kita ni Katarina ang mga pangyayari habang nasa likod siya ng mga puno. Natatakot man, pero nangibabaw din ang saya niya dahil sa wakas ay naiganti na rin niya si Lolo Aidenko laban sa dalawang lalaki. Tama lang yun sa kanila. Salamat at meron ng nagiganti para sa amin ni Lolo. Natigilan na siya nang mapalingon sa gawin niya ang halimaw. Mabuti na lang ay kagad siyang nakapagtago na pagkalaon ay dali-daling tumakbo pa uwi ng bahay. Sa kabutihang palad ay hindi siya sinundan ng alungawan. Nakatulog siya ng matiwasay dahil talagang nakontento siya sa nasaksihan kanina. Kinabukasan ay kumalat nga kaagad ang balita na nawawala sina Mark at Rainier. Bukod doon ay galit na naman si Ginoong Gredo dahil nga nawawala na naman ng pera at produkto ang kanyang tindahan. Inawas tuloy sa mga kaherang sina Jeneline, Yasmin at Sheena ang pera. Kaya iyak na naman sila ng iyak sapagkat mababawasan na naman ang kanilang kikitain. Si Katarina naman ay walang imik sa mga nangyayari. Pero sa kaloob-looban niya, masayang-masaya siya dahil namatay na ang nananakit sa kanyang lolo. Napansin nga ni Mang Aidenko ang kasiyahan ng apo. Kaya habang nagtatanim sila ng talbos sa likod ng bahay, ay kinausap niya ulit ng masinsina ng dalaga. Apo, parang masaya ka yata ngayon. Opo, Lo. Masayang-masaya po ako. Sobra. Kahapon lang parang galit na galit ka. Maganda po kasi ang tulog ko eh. Sobrang mahimbing po, kaya pagkagising ko, ang sarap ng pakiramdam. Nabalita mo na ba yung nangyari, ha? Kalat na kalat ngayon sa buong baryo. Nawawala raw sina Mark at Rainier. Talaga po? Tapatin mo nga ako, Apo. May kinalaman ka ba sa pagkawala nila? Lolo naman, bakit naman po ako kaagad ang naisip nyo? Dinig na dinig ko yung sinabi mo kagabi. Pagkatapos nila akong pagbuhatan ng mga kamay. At hindi lang ako ang nakarinig, Katarina, kundi yung ibang mga taga-baryo rin, lalo na si Vicky. Ano naman po kung magsalita ako ng ganun, Lo? Natural lang naman po yun dahil sinaktan nila ako. Wala po akong kinalaman sa pagkawala ng dalawang mokong na yon, no? Dapat lang sa kanila yon kung ano man ang nangyari sa kanila. Palagay ko nga sila ang nagnako ng pera at produkto ron sa tindahan ni Sir Gredo eh. Huwag kang ganyan na po. Mga tao pa rin yon. Huwag mo na po silang ipagtanggol, Lo. Hindi po sila dapat kaawaan. Walang pinipili ang awa, Katarina. At lagi kong sinasabi sa iyo na ang paghihiganti, akala mo'y malaking tulong sa iyo. Pero hindi. Dahil unti-unti lang nitong sisirahin ng magandang pagkatao mo. Sa huli, lahat ng ginawa mo ay babalik din sa iyo. Wala naman po akong ginagawa sa kanila eh. Bakit parang ako pa rin ang sinisisi nyo? Kung mamatay sila, kasalanan na po nila yun. Hindi na nakatugon ng Ginoo dahil sa unang pagkakataon ay nataasan siya ng boses ng kanyang apo. Kahit mismo si Katarina ay nagulat din sa kanyang sarili. Pero dahil sa napapangibabawan ng galit, kaya sa halip na humingi ng tawad, ay nag-walk out ang dalaga. Hinayaan na lang muna siya ni Lolo Aidenko na napabuntong hininga na lang bago bumalik sa pagtatanim. Makalipas ang ilang araw,
Dahil sa nangyaring sagutan ay tila nailang na ang dalaga kay Lolo Aidenko. Dahil nagsisisi rin siya sa pagsagot-sagot ng pabalang. At katulad ng isang apoy, ay mabilis na kumalat ang balita sa buong baryo. Natagpuan sa gilid ng sapa ang dalawang wala ng buhay na halos hindi na makilala dahil sa tindi ng pinsala sa katawan. Nahati ang tiyan ni Rainier habang si Mark naman ay parang tiniris ng malaking pison. Parehong naagnas ang katawan ng dalawa na parang sinabuyan ng asido. Dahil sa pangyayaring yon, isang takip silim ay nagkatipo na ang mga tao sa plaza. Sila ay mga pawang nag-aalboroto at natatakot dahil sa mga nangyayaring ito. Nang mapadaan doon si Katarina, ay tumayo lang siya sa isang puno sa pinakadulo at nakinig sa usap-usapan. Hanggang sa gitna ng kaguluhan ay tumindig si Aling Vicky. Halata sa hilat siya ng pagmumukha niya ang matinding galit at pag-aaklas na nararamdaman. Eto na naman tong feelingerang babae na to. Sa paghahangad niyang mapansin ni Sergredo, pati siya nakikigalit na rin sa mga katulad naming mahihirap. Akala niya naman makikisosyo sa kanya yung matabang negosyante na yon. Pareho lang silang sakim Dapat sila naman ang isunod ng alungawan na yon. Natigilan na siya sa tila pagkausap sa sarili dahil nagsimula ng magsisigaw si Aling Vicky. Nabalitaan naman nating lahat ang nangyari kay Mark at Rainier. Hindi ba mga kasama? Nung una, si Aling Olive na walang kalaban-laban ang namatay. Ngayon naman, ang mga mababait na kalalakihan na tumutulong sa atin ang walang awang pinaslang ng sinasabing alungawan. Anong sinasabi ng babaeng to na tumutulong? Sa katarantaduhan nila, oo. Tumutulong yung dalawang mokong na yon. Pero mabait? Ay naku, patawarin na rin tong si Aling Vicky. Narinig niyo naman yung sinabi ni Katarina nung nakaraang gabi, hindi ba? Ha? Bakit nadamay na naman ako? Sa mga nakarinig, itaas ang mga kamay ninyo. Malinaw ang sinabi niya, hindi ba? Nagaganti siya sa lahat. Naiisa-isahin niya ang mga taga-Darambong. Malinaw na ngayon sa akin ang lahat na ang maglolo na yon, si Mang Aidenko at Katarina ang may pakana kung bakit tayo sinasalakay ng alungawan. Sila ang nagtawag sa taong ahas na aswang na yon. Kaya dapat silang managot. Nababaliw na yata tong babae na to Kami talaga ng lolong sinisisi niya. Sila ang malas sa baryo, Darambong. Sila ang mga salot. At anong dapat na ginagawa sa mga salot? Tama! Dapat silang managot. Kung hindi sila pananagutin ng mga kinauukulan, tayong taong bayan ang magpapanagot sa mga nagpadala ng salot na aswang sa lugar natin. Hindi matatapos ang maghapong to na hindi natin sila napagbabayad sa ginawa nila kay Aling Olive, Mark at Rainier. Naghiyawan ng mga tao na sang-ayon sa mga pinagsasasabi ni Aling Vicky. Hindi naman makapaniwala si Katarina sa mga narinig at doon niya tuloy biglang naisip ang sinabi sa kanya ni Lolo Aidenko noong nakaraan. Walang pili-pili ang awa, Katarina. At lagi kong sinasabi sa iyo na pangiganti. Akala mo ay malaking tulong sa iyo. Pero hindi. Dahil unti-unti lang nitong sisirain ang magandang pagkatao mo. Sa huli, lahat ng ginawa mo ay babalik din sa iyo. Ano ba yung sinasabi ni Lolo sa akin? Diyos ko po, mapapahamak pa siya ng dahil sa mga kagagawan ko. Mula sa pwesto ay dinig ng dalaga ang matinding hiyawan at pagpaplano ng mga tao na tugisin silang maglolo. Pinangunahan talaga ni Aling Vicky ang tungkol sa bagay na yon at nagsabi pa siya na magbibigay ng pabuya sa unang makakahuli sa maglolo. Si Lolo, kailangan ko siyang balikan. Aling Vicky! Aling Vicky! Yung bata! Bakit? Ano nangyari sa bata? Nandun po sa bantang imbornal. Nahulog yata at parang may humatak. Tumulong po kayo! Tara na, mga kasama, pumunta tayo ron! Dahil sa panggogoyo ni Belko ay naubos sa mga tao sa plaza at tanging si Katarina ang natira sa pinakadulo, kung saan siya nagkukubli sa puno. Dali-daling lumapit doon si Belko at kaagad siyang kinausap. Tara na, pumunta na tayo kay Mang Aidenko bago pa siya kunin ng mga tao. Ano ba yung ginawa mo? Baka magalit pa sa'yo si Aling Vicky at madamay ka pa kung nagkataon.
Meron naman talagang batang nahulog doon eh. Sinabi ko lang na may humatak para isipin nilang gawa yun ng alungawan. Tara na, habang abala pa silang lahat. Wala na nga silang sinayang na oras. Dali-dali silang naglakad papunta sa barong-barong. Pero nahirapan din silang makauwi dahil tila nagkalat ang mga taong tumutugi sa maglolo. Sana hindi pa tayo mauli ng pagdating sa bahay. Kung bibilisan natin masasabihan natin ang lolo mo. Paano natin magagawa yon? Halos nagkalat na sila. Tama talagang sinabi sa akin ni Lolo na mali ang mga pinagagawa ko. Dahil na imbis na humupang tensyon o galit ng mga tao sa amin, mas lalo lang nadagdagan. Nakita ko silang Mark at Rainier nung nakaraang gabi na nilamon ng aluwangan. Pero wala akong ginawa para tulungan sila. Pinagmasdan ko lang yung halimaw at tuwang-tuwa ako sa mga nakikita ko kahit alam kong mali yun. Saka mo na pagsisihan ng mga yan. Hindi to ang tamang oras. Dapat makauwi na tayo sa inyo bago pa mahuli si Mang Aiden ng mga taga-baryo. Habang sinusuong nila ang daan pa uwi, ay nakikita nila ang ilang kalalakihan na may dalang mga sulu at lubid. At bago pa sila makarating, ay naabutan na nila ang mga yon sa tapat ng barong-barong. Nako, nahuli na tayo. Naloko na. Umalis na tayo rito, Katarina. Dahil baka mapahamak ka rin. Hindi, si Lolo Aiden ko. Paano siya? Natigil na sila sa pag-uusap dahil kitang-kita nila kung paano sapilitang pinasok ang barong-barong. At ilang saglit pa nga ay nakarinig na sila ng sigawan sa loob kaya mas lalong nag-alala si Katarina. Ano bang ginagawa ka? Parang awa nyo na. Huwag niyong sirain ang bahay namin ng apo ka. Hinatak ng mga kalalakihan na matandang Ginoo at nang nasa labas na sila ay saka pinagsisira ang barong-barong. Pagkatapos ay sinabuyan ito ng gas at inapuyan. Walang nagawa ang matandang lalaki kahit si Katarina habang nakatingin. At pagkatapos noon ay pinagtulungan ng bugbugin ng matandang lalaki na walang kalaban-laban. Tumigil lang sila nang makitang dumugo na ang ilong nun. Katarina, huwag kang pupunta ron. Mapapahamak ka rin. Wala akong pakialam, Belko. Sasaktan nila si Lolo. Bitiwan mo ko. Pakiusap. Hindi na nga nakatiis si Katarina sa pananakit na ginagawa sa kanyang lolo. Nagpumiglas siya at tumakbo para sa klolohan ng matandang lalaki. Dahil doon ay nahuli nga sila pareho at walang nagawa si Belko para sa klolohan sila. Tumakbo ang lalaki sa malayo para humingi ng tulong kay Officer Halili. Nilagyan ng piring sa mata ang maglolo. Tinalian ng mga kamay at isinakay sa kariton. Umiiyak lang si Katarina habang niyayakap si Lolo Aiden ko at humihingi ng tawad. Lolo, sorry po sa mga ginawa ko. Mas pinalala ko lang po yung sitwasyon natin. Sorry po talaga, Lo. Ayos lang apo. Hindi na importante sa akin ang mga ito. Ang mahalaga ay napagsisihan mo ang mga nangyari. Magiging ayos din ang lahat. Papatayin po nila tayo, Lolo. Kung ito ang kapalaran natin, tatanggapin ko ng maluwag. Wala tayong dapat sisihin na po at wala tayong dapat ipagiganti sa mga taga-baryo. Bunga lang din ito ng matinding galit nila sa mundo. Kung tayo ang magpapahupa ng galit na yon, tanggapin natin ng maluwag. Pero wala naman po tayong ginagawang masama eh. Kaya nga sila nagagalit sa atin. Dahil kahit anong gawin nila, hindi natin nagagawang gumanti ng kasamaan sa kanila. Magiging ayos din ang lahat, apo. Naniniwala ko na ang Diyos na ang bahala sa atin. Huwag ka nang umiyak pa. Nandito lang ako at hindi kita iiwanan katulad ng pangako ko sa mga magulang mo noon. Sa Tatay Chris at Nanay Laurencia mo. Mas lalong napahagulgol ang dalaga kaya basang-basa na ang piring niya sa mga mata. Niyakap niya ng maigpit si Lolo Aiden ko hanggang sa makarinig na sila ng hiyawan ng mga tao. Nandun na pala kasi sila sa plaza kung saan nagkakatipon-tipon ng mga mamamayan ng Baryo Darambong. Mga kasama, pabor na pabor talaga sa atin ang pagkakataon. At sigurado kung kaloob to na may kapal. Inadya niya na hindi na tayo mahirapan sa pagtugis sa mga salot ng baryo. Naghiyawan ng mga tao na para mga baliw
dahil paniwalang-paniwala sila sa mga pinagsasasabi ni Aling Vicky. Tama rin talaga ang mga sinabi ni Sir Gredo sa atin. Ang mga ganitong klase ng tao ay walang puwang sa baryo natin. Sakit at kanser sila sa lipunan, kaya dapat lang sa kanila na idispatcha. Vicky, itigil mo na to ginagawa mo. Kung ano man ang galit yan sa puso na meron ka, palayain mo na ang sarili mo. Manahimik ka, matanda ka. Wala kang alam dahil isa kang hampas lupa. Alam ko ang lahat, Vicky. Sinabi yun sa akin ng anak kong si Chris. Huwag mong babanggitin ang pangalan na yan. Matagal ng panahon na yon, Vicky. Patay na ang anak ko at ang asawa niya. Kaya palayain mo na rin ang sarili mo sa galit. Walang yakang matanda ka. Sino ka para diktahan ako, ha? Sumenyas ang ginang sa dalawang kalalakihan. Kaya pinagsusuntok nila sa hita si Mang Aiden ko. Dinig na dinig naman ni Katarina ang paghiyaw ng sakit ng kanyang lolo. Kaya pumagit na siya. Dahil tuloy doon ay nakatikim din siya ng mga suntok ng kalalakihan. Pero hindi nakaramdam ng katiting na awa ang mga mamamayan. Pinagiwalay nila ang maglolo. Iyak ng iyak si Katarina na nagmamakaawa habang si Lolo Aiden ko ay hinang-hina ng katawan sa dami ng natamong suntok at sipa. Sige na, at itali nyo na mga yan. At katulad ng ginawa nyo sa bahay nila, ganito rin ang gagawin natin sa mga salot na ito. Sigurado kung kapag nasunog sila ay matatakot na ang alungaw na sumasalakay dito sa baryo Darambang. Muli na namang nagbunyi ang mga tao na parang mga baliw. Paniwalang-paniwala talaga sila na parang nagayuman ni Aling Vicky kahit hindi naman. Sadyang magaling lang talagang magmanipula ang ginang dahil sa natapalan nito ng pera mga tao. Ilang saglit pa ay magkasabay na tinali sa poseng kahoy ang maglolo. Sa ilalim nila ay may mga maliit pang kahoy na sinabuyan na ng gaas para sa gagawing pagsunog mamaya. Nang handa na ang lahat, ay nagsagawa muna sila ng dasal sa Diyos at kung ano-ano pang kabaliwan. Sa pag-aakalang ito ang makapagliligtas sa kanilang lahat laban sa pagsalakay ng alungawan. Hanggang sa sumapit na ang 10:00 ng gabi. Muli silang nagkatipon para sa iisang layunin, ang sunugin ng buhay ang maglolong Aiden ko at Katarina. Ngayong gabi na to, ay masasaksihan nating lahat kung paano maalis ang kamalasan sa ating baryo. Sa pamamagitan ng pagsunog sa ugat ng salot at sa ugat ng pagsalakay ng taong ahas. Sama-sama nating pagmasdan kung paano sila tupukin ng apoy at ang paghiyaw nila ang magiging sandata natin para tuluyang bumalik sa dati ang baryo natin. Nagpalakpakan pa ang iba at nag-iyakan habang nakikinig sa sinasabi ni Aling Vicky. At ilang saglit pa, sumenyas na siya sa dalawang lalaki na sunugin ang ilalim ng pinagtalian kay Lolo Aiden ko at Katarina. Pero bago pa mangyari yon, ay nakarinig na sila ng tunog ng baril. Dahil dito ay napayukod ang lahat at napatingin sa likuran. Doon na nila nakita si Officer Tomas kasama si Belko. Kitang-kita ang pagkaseryoso sa mukha ng dalawang lalaki kaya natakot din ang lahat. Itigil niyo yan! Narinig niyo sinabi ni Officer Halili. Bitiwan niyo yung mga hawak niyong apoy at itapon sa malayo at patayin. Dahil nag-aalinlangan pa ang dalawang lalaki na sumunod kaya nag-second warning shot na si Officer Halili. Dahil doon ay dali-daling tinapon ng dalawang lalaki ang apoy at pinatay. Nagtabihan din sila nang lumakad sina Officer Halili at Belko palapit sa kinaroroonan ng maglolong kitang-kita na ang matinding paghihirap. Nababaliw na ba kayong lahat? Alam niyo ba na po pwede kayong makulong sa ginagawa niyo? Inaakusahan niyo ang mga taong walang kasalanan sa mata ng batas at sa mata ng Diyos. Kung sino man ang impakanan nito, mananagot siya. Ituro niyo ngayon din. Dahil sa takot at respeto sa pulis, kaya itinuro ng mga ito si Aling Vicky na taas no pang hinarapang alagad ng batas. Dapat lang silang mamatay. Sila ang dahilan kung bakit namatay si Aling Olive, Mark at Trainer. Manahimik ka!
Sinungaling na babae! Makinig kayo lahat! Ang taong to na sinusunod-sunod nyo na parang Diyos ay isang kriminal! Siya rin ang naglagay ng pera sa bag ni Mang Aidenko para mapagbintangan tong nagnakaw kay Aling Olive. Siya rin ang nag-utos kay Mark at Trainier na magnakaw ulit sa tindahan ni Sir Gredo at ipasa ang sisi sa maglolo. Lahat ng mga ito ay pakulo ng babaeng yan! Kayo ang sinungaling! Wala kayong ebidensya laban sa akin! Palim na kitang pinaimbestigahan, kaya sa presinto ko na lang magpaliwanag. Pagkatapos maayos nitong ginawa mo rito, ay mananagot ka sa batas. Nang marinig ni na Jeneline, Yasmin at Sheena ang tungkol doon, ay nagulat sila. Nagsisisi rin sila dahil sa pagbibintang sa kaibigan nilang si Katarina na wala naman palang talagang kasalanan. Bukod dyan, makinig kayo mabuti, mga mamamayan ng Baryo Darambong. Nakahanap kami ng impormasyon at may testigo kami, si Alfonso, na dating tindero sa tindahan ni Ginoong Guido Sugapos. Kaya itigil nyo na ang kaibangan nyong ito dahil walang kinalaman sina Mang Aidenko at Katarina patungkol sa alungawan. Hindi kami naniniwala sa'yo! Ikaw ang dapat hindi paniwalaan ng mga tao. Kriminal ka na pinapasa sa ibang pagkakasalang ginawa mo. Dumating pa ang dalawang pulis na sina Officer Tia Usas at Officer Kabunok at pinusasan na si Aling Vicky. Nang dali na ang ginang sa police car, ay muling nag-focus si Officer Halili sa mga taong bayan. Kilala na namin kung sino ang alungawan. Ang taong ahas na aswang na sumasalakay sa ating baryo ay walang iba kundi ang tinitingala niyong si Ginoong Guido Sugapos. Ito ang dahilan kung bakit nagtago si Alfonso at kumuha ng malaking pera sa tindahan yon. Para patunayan ng lahat, bumalik siya rito para makisa na tugisin ng taong yon. Magkaisa tayo mga kasama para matapos na ang gulong ito. Ganun na nga ang gulat nila nang lumabas din si Alfonso mula sa isang police patrol na sinasakyan ni Officer Halili. Lumapit din ang takot na lalaki sa gitna at ipinaliwanag ang lahat. Doon nga napag-alaman ng mga tao ang tungkol sa tunay na katauhan ni Ginoong Guido Sugapos. Kaya rin sa tagal ng panahon nito sa Baryo Darambong ay ngayon lang ito nanalakay bilang alungawan. Tuwing kada 10 taon lang kasi sila nakakapagpalit ng anyo dahil sa bisa ng salamangkang itim. At dahil doon ay tuwing kada 10 taon lang din siya nakakaramdam na matinding gutom. Pagkatapos ng mahabang paliwanagan, ay pinakawalan na nga sina Mang Aidenko at Katarina. Tumakbo si Katarina patungo sa kanyang lolo at niyakap ito ng mahigpit habang humahagulgol sa pagiyak. Maraming salamat sa inyo, Officer Halili at Belko. Kung di kayo dumating, siguradong natupok na kami ng apoy ni Lolo. Hindi ko naman hayaan na mangyari yon dahil... Dahil ano? Ha? Wala po, Mang Aiden. Aalalayan ko na po kayo para pumunta sa klinika. Habang umaambon sa paligid ay walang nagsasalita sa mga mamamayan dahil silang lahat ay napahiya. Pero sinabihan pa ni Officer Halili ang mga tao na mas maging mapaghanda dahil oras na para salakayin nila ang totoong salarin. Wala na nga silang inaksayang oras. Nang mahatid na sa kulungan si Aling Vicky ay nagsimula na ang lahat sa matinding paghahanda. Ang bawat isa ay may bitbit na gulok, sibat, patalim at sulo. Ang punong baryo ay tinipon ng lahat sa ilalim ng malaking punong balete upang ibahagi ang plano. Sa tabi niya ay nakatayo si Officer Tomas Halili na puno ng determinasyon ng mga mata. Nang madala naman nasa klinika si Lolo Aidenko, ay sumunod na rin kaagad sina Katarina at Belko sa pagpupulong para tumulong. Ngayong gabing to, hindi na tayo magpapalinlang pa sa halimaw na matagal na nagkukubli sa anyong tao. Sama-sama nating tutugisin ang totoong saninang kasamaan sa lugar natin. Ngayong gabi, tayo magtutulungan para iligtas ang baryo sa tunay na salot. Nagkatinginan ng mga tao dahil sa mga sinabi nilang yon. Mula sa tindera ng bibingka hanggang sa magpapalayok, pati ang mga matatandang ilang dekadang nainis sa maglolo Aidenko at Katarina, ngayon ay tahimik at nakikisa na lang sa plano.
Nasa gilid lang ng pulutong si Katarina at naghihintay ng hudyat. Tahimik siya habang pinagmamasda ng hawak na sandatang binigay ni Belko kanina habang papunta sila roon. Nang matapos na ang kanilang pag-uusap, ay nagsimula na nga ang kanilang operasyon. Makakasama sa police car ni Officer Halili silang tatlo ni Katarina at Belko. Ang iba naman ay nasa police car ni Officer Tiausas pati Officer Kabunok. At ang ilang taga-baryo ay nagkanya-kanya ng pagsakay sa kanilang motor at tricycle. Sigurado ka bang gusto mong sumama, Katarina? Bakit hindi ka na lang din kasi nagpaiwan dun sa klinika? Marami ka na ring natamong sugat, oh. Walang-wala mga sugat nito kumpara sa masasakit na salitang narinig namin ni Lolo sa mga taga-baryo. Pero hindi na ako nagtatanim ng galit sa kanila dahil ibubuhos ko ang lahat ng ito sa halimaw na yon. Wala na nagsalita sa dalawang lalaki. Nagpatuloy na sila hanggang sa marating ang magarang bahay ni Ginoong Grido Sugapos. Ito ang unang beses ng karamihan sa kanila na makita ang malamansyong bahay na gawa sa bato at kahoy. May bakod na bakal at sinasabing may mga lihim na silid sa ilalim. Pagbaba ng sasakyan ay sumenyas kagad si Officer Tomas sa mga kasama na maging maingat at mapanuri. Hinati sila sa 3 grupo. Ang grupo ni Officer Tiausas at ang grupo ni Officer Kabunok. Tahimik na ang buong paligid at wala ni isang ilaw ang bukas sa loob. Ang mga aso ng kalapitbahay ay nag-uunahang tumahol at ang hangin ay tila amoy lansa ng dumanak na dugong hatid ng paligid. Nasa unahan si Officer Halili, dala ang mahabang arnis at isang shotgun. Sumunod si Katarina na nakatali ang buhok at sa balikat ay may nakasukbit na tirador na may mga aserong palaso. Si Belko naman ay may sako ng mga pangsulpit na semento, palaso at ilang granada na hindi niya sinasabi sa mga pulis. Baka kasi kumpiskahin sa kanya kapag nakita. Maya-maya pa, paglapit nila sa main gate ay biglang bumukas ito ng kusa na parabang inaanyayahan na silang lahat na pumasok. Iba ang pakiramdam ni Katarina, pero tinuloy pa rin nila ang paglalakad. Ayoko sa mga ganitong klase ng mga pa-welcome. Mukhang nakahanda na rin ang halimaw sa pagdating natin Ang narinig ko malakas daw ang pandinig ng mga alungawan. Kaya maging alerto ang lahat. Sumingis na nga sila sa lahat. Kaya magkasunuran silang pumasok sa loob kasama ang grupo ni Officer Tiausas. Nagpaiwan naman sa labas ang grupo ni Officer Kabunok bilang paghahanda. Pagpasok nga nila sa loob ng bakuran ay biglang nagsara ang gate sa likod nila. Naging alertong lahat dahil doon at sa isang iglap nga ay isang malakas na dagundong mula sa itaas ng bahay ang sumalubong sa kanila. Pagkatapos nito ay may gumapang na anino pababa sa dingding. Parang dambuhalang sawa na may mukha ng tao. Kitang-kita ni Katarina ang berdeng mga mata nito. Ang dila na humahampas sa hangin at ang malalaking kaliskis na kumikinang sa liwanag ng buwan. Nakita ko na yung halimaw! Nandun sa itaas yung alungawan! Magsipaganda kayong lahat! Nagkanya-kanya ng tago ang mga tao habang nanatiling alerto. Si Belko ay nasa likuran lang ng dalaga bilang pag-alalay sa maaaring pagsalakay ng aswang. At maya-maya pa nga, tuluyan ang lumantad ng dambuhalang halimaw sa kanilang lahat. Maligayang pagdating sa inyong lahat, mga hangal na taga-baryo! Kayo na pala ang mga gustong mamatay! Kaya kayo nagpunta rito ng kusa! Hindi kami mamamatay ngayong gabi, kundi ikaw! Ha! Nakakatuwa ka naman talagang babae ka. Siguro, dinala mo silang lahat dito sa akin Para ba mapagmasdan mo silang mamatay katulad ng ginawa mo kay Olive, Mark at Trainer? Manahimik ka! Totoo naman ang sinasabi ko Hinagis ni Katarina ang isang patalim pero naiwasan lang ito ng halimaw. Tumalon mula sa pader si Ginoong Grido na ngayon ay buong anyong alungawan. Nagulat pa nga sila dahil halos 7 talampakan na ang haba niya at ang katawan ay parabang nahahati sa 3 seksyon na may leeg at ulo ng tao.
katawan ng ahas at buntot na may 3 tinik. Masyado kang mainipin ah! Iisa-isahin ko naman kayong lahat pero ihuhuli kita, babae! Ang dami mong sinasabi, halimaw ka! Sugod ang mga kasama! At huwag siyang hayaang makaporma! Unang umatake si Officer Halili. Tumalon siya paabante at tinarget ang tiyan ng halimaw gamit ang kanyang arnis. Tumama ito pero tila wala lang nangyari. Humalakhak lang ang aswang na parang demonyo habang umiiwas-iwas sa pag-atake. At sa isang iglap ay hinampas siya ng buntot ni Ginoong Grido. Nasalag niya naman ito pero tumilapon pa rin siya hanggang bumangga sa pader. Mabuti na lang ay hindi tumama sa kanya ang patulis na buntot ng halimaw. Parang nag-iba na ang itsura ng alungawan. Tama ka! Dahil sa tuwing makakakain kami ng sariwang karne at dugo ng tao, ay malaking pinagbabago ng katawan namin. Dahil sa dami ng dinala mong pagkain, tiyak na malaking pagbabago mangyayari sa akin. Salamat sa iyo, babae! Mamamatay ka! Agad pumana si Katarina gamit ang tirador. At sa kabutihang palad ay tumama ito sa kaliwang mata ng aswang. Umalingaw-ngaw ang malalim nitong sigaw habang umiikot ang katawan sa galit. Hindi ito inaasahan ni Ginoong Grido dahil sa buong akala niya ay napakahina ng dalaga. Walang iya ka! Pagbabayaran mo to! Ang dami mong sinasabi, pangit na aswang! Etong sa'yo! Kung saan-saan ka nakatingin eh! Sumunod na tumakbo si Belko. Sabay niyang ibinuhos ang laman ng sako na may tansong bitag. Naghagis din ng ganito ang ilang pangkalalakihan at naipon ang mga ito sa palibot ng alungawan na dumikit sa mismong balat nito. Ngunit isa-isa lang itong winasak ng galit na taong ahas gamit ang kanyang mga kaliskis at lakas. Mga patay gutom na mahihirap! Kahit sama-sama kayo, ay walang makakapantay sa akin! Isa akong sinaunang aswang! Maalamat na aswang! Kaya anong panama niyo sa akin, ha? Habang nagngangalit ang muka, ay dumausos ito sa damuhan na parang torpido. Mabilis itong lumusot sa ilalim ng mga halaman at biglang sumulpot sa likod ni Katarina. Sa huling saglit, naiwasan ng dalaga ang matalim nitong pangil, pero nahablot nito ang braso ni Belko. Ayos lang ako, Katarina! Mag-iingat ka! Takbo! Habang tumatakbo silang dalawa, ay biglang umalingaw-ngaw sa likuran nila ang magkakasunod na putok ng baril. Paglingon nila, ay naroon ang sugatang si Officer Halili kasunod ang iba pa at sunod-sunod silang umatake. Pero isang makahulugang pagngisi ang isinukli sa kanila ng halimaw. Pagkatapos ay sila na nga ang binalingan nito. Walang awang sinagasaan ng alungawan ang mga taong nadaraanan niya. Nilamon niya ang mga yon ng buhay hanggang sa mabundol na niya si Officer Halili at Officer Tia Usas. Tumalsik ang 2 pulis at sugatan ng mga yon na nahihirapan ng tumayo. Naloko na! Delikado na tayo sa laban! Ang lakas na ng halimaw! Mabuti at alam mo kung hanggang saan lang ang kakayahan mo. Mga wala kayong kwentang nilalang, kaya dapat lang na mamatay na kayo lahat! Pasalakay na sa kanila ang alungawan nang biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na putok na sinundan ng pagsabog. Nagulat sina Katarina at Belko habang napapayukot. Nang mapatingin sila sa kinaroroonan ng mga pulis, ay hindi naman nila nakitang ang mga yon ang may gawa ng pag-atake. Sa isang gisap mata, matapos mawala ang makapal na usok, ay biglang sumulpot si Lolo Aidenko. Kasunod sina Officer Kabunok at ang iba pang mamamayan. May dalang matandang Ginoo na kakaibang sandata na walang nakakaalam kung saan galing. Ano yan, Lo? Nakita ko ito roon sa klinika at meron akong naalala na ginagamit namin noon para pumatay ng ahas. Gamitin mo na to, Belko, dahil nanghihina pa rin ang katawan ko eh. Pagkakuha ni Belko sa nasabing sandata, ay matapang na siyang tumindig at hinarap ang galit na si Ginoong Grido. Puno ng galos ang katawan ng alungawan dahil sa ginawang pagtama ng nasabing sandata sa kanya.
Papatay ko talaga kayo lahat at pahihirapan ko muna kayo bago mangyaring kainin. Nagpapatawa ka ba? Ikaw talaga, halimaw, oh. Ikaw ang mamamatay dito at hindi kami. Sabay-sabay na ngang sumalakay ang lahat sa aswang. Pagsugod ni Officer Kabunok ay tumama sa tagiliran ng aswang ang matalim na kutsilyo. At dahil sa may bahid ito ng asin at holy water na dala rin ni Lolo Aidenko, nagsimula yung umusok at uminit na lalong ikinainis ng halimaw. Ang sakit! Ano yung tumama sa akin? Mga kutong lupa kayo! Bakit hindi ba kayo magkandamatay? Walang halimaw ang hindi natatalo ng taong may paninintikan. Sumalakay na kayong lahat at gamitin niyo ang mga asin na ibinigay ko kasama ang holy water. Bumangon si Officer Halili, Officer Tiyausas at iba pang daguan. Nang makuha na nga nilang asin at holy water ay wala na nga silang inaksayang oras. Makinig kayong lahat mga kasama! Ang iba ay mag-focus sa mata at ang iba naman ay sa bituka. Kami na ni Katarina ang bahala sa bituka. Sugod na! Tara! At magkakasabay na nga silang umatake sa tila kinakabahang aswang. Pinana ng 3 officer ang mata ng taong ahas habang ang ilan ay muling naghagis ng trap sa buntot hanggang sa hindi na makagalaw ang kalaban. Habang nagwawala ay umuungol-ungol ang alungawan at sinamantala ni Katrina at Belko ang pagkakataon. Sa tulong na rin ng ibang taga-baryo na tumarget sa kamay ng aswang na naputol ay naging malaking bagay yon. Ngayon na, Katarina! Ngayon na! Magkasabay nilang tinutukan ng sandatang tiyan ni Ginoong Grido na kitang-kita sa mukha ang matinding pag-aalala. Pero magkagayunman ay pinangibabawan pa rin ito ng matinding pagnanais. Hindi niyo ako mapapatay! Ako ang maalaman na aswang! Hindi na ngayon! Magpaalam ka na sa mundong ito, aswang! Isang pagsabog ang naganap kasunod ng pagkabutas ng tiyan ng taong ahas. Nagtalsikan na nagliliyab na mga laman nito sa buong paligid hanggang sa lumayo na silang lahat. Matapang na lumapit si Lolo Aidenko at saka isinaboy ang natitirang holy water na hawak. Ilang saglit pa ay nagliyab ang katawan ni Ginoong Grido. Ang balat nito ay nangitim at bumula, habang ang kaliskis ay isa-isang naglaglagan sa lupa. Sumisigaw ito ng sumisigaw na parang naghihinagpis na demonyo hanggang sa tuluyang bumagsak at matupok ng apoy. Nang makita nilang lahat ang nangyari, ay nakahinga sila ng maluwag, sapagkat tapos na rin sa wakas ang kalbaryong kinakaharap ng buong baryo Darambong. Sa sobrang tuwa naman, ay napayakap na lang ng maigpit si Katarina kay Belko. Ikinagulat ito ng binata pero ikinatuwa niya na rin ang pangyayari. Mukhang aliw na aliw ka sa pagyakap sa apo ko, ha, Belka? Lolo. Anong lolo? Ay, ang ibig ko pong sabihin na Mang Aiden po pala. Lolo naman, huwag mo naman lokohin tong si Belko. Gusto ko lang talaga po siyang yakapin dahil tuwang-tuwa ko at masaya. Ay nako, umayos kayong dalawa, ha? Nung nakaraan lang kuya-kuya pa ang tawag mo sa kanya, pero ngayon Belko na lang. Oo, si Lolo naman talaga. Dahil doon ay tila nakaramdam ng pagkailang ang dalawa, pero hinayaan na lang din nila ang sitwasyon. Matapos ang sagupaan, ay lumapit ang mga taga-baryo sa maglolong Aidenko at Katarina. Nagulat naman ang dalawa na walang kamalayan sa nangyari. Lalo na nang makita nilang nag-iyakan sa paghingi ng tawad ang mga tao sa kanila. Ngumiti naman si Lolo Aidenko at pinagmasdang mabuti ang kanyang apo kung ano ang magiging desisyon nito. Dahil doon ay hinarap ng dalaga ang mga taga-baryo Darambong. Inaamin ko po nung una galit na galit talaga ako sa inyong lahat. Lalo na nung naniwala kayo sa mga paratang sa amin ni Lolo. Gusto ko magiganti sa inyo. At nang mangyari yung pagkamatay nila Aling Olive, Mark at Rainier, aaminin kong nakaramdam ako ng tuwa. Pero nagsisisi rin ako pagkalaon.
Lalo na nang makita kong walang magandang dulot sa sarili, sa kapwa at sa komunidad ang galit sa puso. Dahil sa kay Lolo Aiden, ginamit siya ng Diyos para matuto ko ulit magpatawad. Kaya, pinapatawad ko na po kayong lahat sa lahat ng mga ginawa niyo sa amin. Ganon din, ako'y humingi ng tawad kung nakapag-isip man ako ng hindi maganda laban sa inyo. Sana po'y patawarin niyo po akong lahat. Habang nagiiyakan ay isang masigabong palakpakan ang narinig mula sa mga tao. Pagkatapos ng pangyayaring yun ay nagpasya ang punong baryo at mga mamamayan sa tulong ni na Officer Halili, Officer Teausas at Officer Kabunok na isikreto ang mga nangyari. Ang mga ari-arian ng negosyanteng alungawan ay napunta sa mga mamamayan dahil wala naman itong ibang kaanak. Dahil doon ay nakapagpatayo ng bagong bahay sina Lolo Aiden ko at Katarina. Mas gumanda ang buhay ng mga taga roon. Katulad ni Belko na ngayon ay nandidigaw na sa dalaga. Samantalang si Aling Vicky naman, matapos makulong sa mga krimen na kanyang ginawa, ay naisipang magpatiwakal mismo sa piitan. Sinubukan pa siyang isalba, subalit sa kasamaang palad ay hindi na niya talaga nakayanan. Dito nga ay mas napatunayan ni Katarina na walang puwang dapat sa puso natin ang galit at paghihiganti. Dahil kapag nilamon tayo nito, ay siguradong tayo rin